Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Makalipas ang ilang sandali ay ibinigay na ang kanilang mga 2-star token. At sinabi ni Master Jiang Shu na kailangan daw nilang pumunta sa Title Palace para sa approval. Ilang sandali pa, nang papunta na sila sa Title Palace ay nagulat si Zhang Zuan nang makita niya ang statwa ni Master Kong. At tinanong niya si Master Jiang Shu kung sino raw ba ang walang hiyang gurang na ito. Ito raw ba ay ang dating guild leader o ano, bakit daw ba may gumawa ng statwa para sa taong ito? Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. At pinagalitan nga siya dito ni Master Ling at tinanong kung kilala niya raw ba ang taong ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kahit sino pa man daw ito, nagsasabi lang daw siya ng totoo. Inambush daw siya ng taong ito. At tinanong niya si Master Ling kung ni sino raw ba ito, saan daw ba ito nagmula. Bakit daw ba kanina pa raw ito sumusunod sa kanila. Sinabi naman ni Master Su kay Zhang Zuan na teka lang daw. Malayo daw ang pinagmulan nila at hindi raw sila ipinakilala ni Master Jiang Shu kaya normal lang daw na hindi niya sila kilala. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil polite daw si Master Su patatawarin niya raw sila. Sinabi naman ni Master Ling na inaamin niya raw na medyo impolite siya kanina. Kaya ngayon ay i-introduce niya raw kung sino ito. Ang lugar daw na ito ay ang Poison Palace at ang lahat daw ng pumunta rito ay makakakuha lang ng isang tablet. At maging ang mga 9-star instructors daw ay hanggang sa maaalala lang ang mga pangalan nila ngunit ang tao daw na ito ay mayroong sariling statwa, hindi niya pa rin daw ba alam kung sino ito. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabing hindi raw ba kaya na, at sinabi ni Master Ling na oo tama. Ito raw ang tao na nirerespeto ng lahat. At lahat daw ng pumunta rito ay nagbibigay galang sa kanya kaya oo ito raw ay si Master Kong. Nagulantang naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na hinanap niya raw ang mga gawa nito upang malaman kung papaano gamutin ang congenital poison na nasa kanyang katawan. Ngunit pumunta na raw pala mismo ito sa kanya ngunit tinanggihan niya lang ito. Kaya lumuhad siya sa harap ng statwa. Sinabi niyang gurang ay mali Master Kong daw pala, at sinabing tinatanggap niya na raw ngayon. Kaya gawin na raw siyang mag-aaral nito. At makikitang ang umiiyak si Zhang Zuan. Ni hindi man lang daw nagpakilala ang gurang nung nagpakita ito sa kanya. Kaya paano niya raw malalaman kung sino ito? Kung alam niya lang daw na ito daw pala ay si Master Kong tinanggap niya na raw sana ito nang walang pag-aalinlangan. Hindi naman makapaniwala ang iba sa kanilang nasaksihan. Maya-maya pa ay sinabi ni Mo Hongyi kay Zhang Zuan na matagal na rong patay si Master Kong. Ito raw ay isa lamang statwa, wala raw itong consciousness. Napalingon naman si Zhang Zuan at nagtaka sa kanyang narinig. Ilang sandali pa ay sinabi ni Master Jiang Shu na magsimula na raw sila habang patuloy pa rin na nanghihinayang si Zhang Zuan sa ginawa niyang pagtanggi sa offer ni Master Kong. At sinabi ni Master Jiang Shu sa dalawa na kahit pa raw nakapasa na sila sa exam, kailangan pa rin daw nila ang approval ng ilang mga instructors token at kailangan din daw nila ang recognition ng Title Palace. At kapag napagtagumpayan daw nila ito makakakuha daw sila ng unique aura bilang reward. Kaya kahit pa raw hindi nila dala ang token kung saan man sila pumunta makikilala pa rin daw sila na instructors dahil sa aura na iniimit nila. Magtagumpay, sambit naman ni Zhang Zuan at nagtanong kung mayroon na raw bang bumagsak sa parteng ito. Sumagot naman si Master Jiang Shu na syempre mayroon na. Ang ibig niya rong sabihin napakarami daw ng mga tablets dito na nagre-represente sa mga seniors. Ang bawat isa daw sa mga ito ay mayroong kaunting consciousness ng mga senior na yon. Kahit di man daw nila kayang materialize ang kanilang mga sarili mayroon daw silang kakayahan na matukoy kung ikaw ba ay qualified na maging isang instructor. Kapag sila raw ay lumuhad dito at makakuha ng recognition magtatopple daw ang mga tablet at magre-release daw ito ng kaunting aura.
Kapag mas marami daw ang recognition mas mayaman daw ang aura na makukuha na magsisilbing tanda na mataas na level ang maaabot mo sa hinaharap. Ganoon pala, sambit naman ni Zhang Zuan at nagtanong na kung sila raw ba ay babagsak dito mare-revoke din daw ba ang kanilang mga qualifications. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na hindi raw iyon mangyayari at ang totoo daw normal lang daw na bumagsak sa parteng ito. Ang may-ari daw ng mga tablets na ito ay mga famous teachers lahat nung sila ay buhay pa. Kaya magbibigay lang daw sila ng recognition sa magugustuhan nila. At kadalasan daw 1% lang daw sa mga 1-star instructors ang nakakapasa rito at 10% naman sa mga 2-star instructors. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito at sinabi naman ni Mo Hongyi na sa totoo lang napakababa daw ng rate na yon. Dinagdag pa ni Master Jiang Shu na 20% daw para sa mga 3-star, 40% sa mga 4-star at 70% naman para sa mga 5-star instructors. Tanging ang mga 6-star instructors lang daw ang may garantiya na makakuha ng recognition dito. Ngunit sa kung gaano raw karami ang tablets na magtatopple ibang usapan na raw iyon. Sinabi pa ni Master Ling na ang recognition daw dito sa Title Palace ay isa lamang karangalan kung gaano raw karami ang recognition na makukuha mo dito ganoon din daw kataas ang level na maaabot mo. Ang pinakatanyag daw na genius sa United Alliance na si Zhang Ziji ay naging isang 4-star instructor daw bago pa man ito tumuntong sa edad na 30 at ito raw ay naging alamat magmula nun. Ito raw ay nakakuha ng recognition mula sa 7 tablets nung ito raw ay nag-take ng 2-star exam. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan sa narinig niya. Lahat daw ng mga instructors na kilala niya ay matatanda na kaya katakot-takot daw talaga ang isang tao na maging isang 4-star instructor nang hindi pa umaabot sa 30. Base raw sa mga ranking systems mula sa libro ang mga instructors daw na 1 hanggang 3-star ay kinakategorize daw bilang low-tier instructors, ang 4 hanggang 6 stars naman daw ay mga middle-tier instructors at ang 7 hanggang 9 stars ay mga high-tier instructors. Mayroon dong napakalaking gap sa pagitan ng 3 at 4 stars. Para ka lang daw tumalon mula sa Tongshan Realm papunta sa Zhongshe kaya ito raw ay hindi maaabot ng isang average lang na tao. At kung ganoon nga raw ang sinasabi daw na genius na si Mo Hongyi ay balewala. Napatanong naman si Mo Hongyi sa kanyang isip kung bakit daw ba siya tinitingnan ng ganito ng taong ito. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na wag daw nilang pressure ng husto ang kanilang mga sarili. Siyempre mabuti raw kapag nakakuha sila ng recognition ngunit ayos lang naman daw kung hindi. 300 taon na raw mula nung mayroong nagtagumpay sa parteng ito mula sa kanilang guild kaya umaasa lang daw siya na sana ay mayroong magtagumpay sa panahon na siya pa ang guild leader. Dahil kapag iyon daw ay mangyari mayroon na raw siyang maipagyayabang kapag siya ay bumisita sa ibang mga guilds. Maya-maya pa ay pinauna na ni Master Jiang Shu si Mo Hongyi. Sumunod naman dito si Mo Hongyi at napasabi sa kanyang isip na wala daw siyang nakuhang recognition dito noon nung siya ay nag-take ng 1-star exam kaya titingnan niya raw kung may chance na raw ba siya ngayon. Kapag nagtagumpay daw siya rito makakagawa na raw siya ng pangalan para sa sarili niya at least kikinang daw siya nang wala ang presence ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay binati niya ang mga tablets at nagsabing umaasa daw siya na makakakuha siya ng recognition. Ngayon ay makikitang tahimik ang mga tablets ngunit ilang sandali pa ay may nagtopple na isa at nagbigay ito ng aura kay Mo Hongyi. Nagulat naman dito si Zhang Zuan at napasabing ito raw ay isang special aura na mula sa isang chosen instructor. Hindi niya raw inaasahan na makakakuha ng ganito si Mo Hongyi. Napasabi naman si Mo Hongyi na kahit isang tablet lang daw ang nagtopple nangangahulugan pa rin daw ito na nakakuha siya ng recognition mula sa isang senior. At mabi-break niya na raw ang record sa loob ng 300 taon. Impressive, sambit naman ni Master Jiang Shu at sinabing gaya daw ng inaasahan niya mula sa dating number 1 genius. Mula ngayon hindi na raw siya yayabangan ng gurang na si Zhao Xiao.
Sinabi naman ni Master Su na hindi na raw masama. Ito raw talaga ay mayroong potensyal. Siya nga raw nakakuha lang daw siya ng recognition noong siya ay isa ng 3-star instructor. Sinabi naman ni Master Ling na buti nga raw at nakakuha ng recognition si Master Su nung siya ay 3-star pa. Siya nga raw saka na siya nakakuha nung siya ay naging 4-star instructor na. Tapos isang tablet lang daw ang nagtopple kaya mukhang mayroon daw talagang potensyal itong si Mo Hongyi. Maya-maya pa ay si Zhang Zuan naman. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kahit pa raw siya ang chosen instructor ayos lang daw kahit hindi siya makakuha ng recognition mula sa kanilang mga seniors. Ngunit dahil sa nandito na raw sila titingnan niya na lang daw kung may makukuha daw ba talaga siya. Kaya lumuhad siya, binati ang mga seniors, at nagsabing umaasa daw siya na makukuha niya ang kanilang recognition. Napasabi naman ang apat sa kanilang isip na ang tao raw na ito ay marami nang naset na mga records hanggang ngayon. Kaya baka ma-break din daw nito ang record ni Master Zhang Ziji. Ngayon ay makikitang tahimik ang mga tablets, ilang sandali pa ay tahimik pa rin ang mga ito ngunit makikita ang kaunting pag-shake ng statua ni Master Kong sa labas. Sa loob naman ay napasabi si Master Su na hindi raw ba kaya na walang nakuhang kahit na isang recognition si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Ling na obvious daw, wala rong makikitang sign ng paggalaw, na nangangahulugang walang nakuhang kahit na isang recognition si Zhang Zuan at tapos na raw ang oras kaya sa tingin niya raw bumagsak ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Su kay Zhang Zuan na ang recognition daw mula sa mga seniors ay hindi nakabase sa iyong lakas o potential. Nakabase daw ito kung ikaw raw ba ay suitable na maging mag-aaral nila. Ngunit hindi umimik si Zhang Zuan. Dinagdag pa ni Master Su na siguro napakataas daw ng potensyal ni Master Zhang Zuan kung kaya nakaramdam daw ng pressure ang mga seniors. Sinuportahan naman ni Master Jiang Shu ang sinabi ni Master Su ngunit nagulat siya nang makita niya ang statua ni Master Kong sa labas at napasabing teka lang. Mukhang hindi raw ang mga tablets, kundi ang statua daw ni Master Kong. Kaya napatingin silang lahat sa labas. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na ang pagtopple lang daw ng mga tablets ang narinig niya noon ngunit hindi pa raw siya nakarinig na nag-shake ang statua ni Master Kong. Ngunit hindi lang daw ito basta nagsishake. At makikitang ang bumagsak na ang statua ni Master Kong at naputol ang ulo nito. Napasigaw si Master Jiang Shu nang makitang tatama na ang ulo ng statua kay Zhang Zuan na ngayon ay napabuntong hininga. Nang lumingon si Zhang Zuan ay napamura siya nang makita niyang nasa mukha niya na ang ulo ng statua ni Master Kong. Kaya bigla niya itong nasuntok at ito ay nadurog. Hindi naman makapaniwala ang apat sa ginawa ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagtaka si Master Jiang Shu kung bakit pati ang title palace daw ay nagsishake din. Napasabi naman si Master Su na mukhang guguho na raw ang lugar na ito. Kaya dali-dali silang lumabas lahat. At makikitang gumuho na ang title palace. Napatanong naman si Master Jiang sa kanyang isip kung ano raw ba ang nangyayari. Napatingin siya sa kay Zhang Zuan at napasabing ang iba raw ay magtatagumpay lang o hindi sa pamamagitan ng recognition mula sa tablets ngunit ang tao raw na ito ay literal na pinatopple ang statua ni Master Kong at hindi lang daw yon dahil maging ang buong title palace ay gumuho din daw. Totoo daw ba ito? Napatingin naman ang tatlo kay Zhang Zuan at nagsabing si Master Kong daw ay isang renowned instructor. At ito raw ay lubos na ginagalang ng lahat kaya kapag mag-crash daw ang statua nito papunta sa iyo at least dapat pigilan mo lang daw ito, ngunit ito raw ay sinuntok ng taong ito, seryoso daw ba ito? Ang gawin daw ang ganun kay Master Kong talagang kakaiba daw talaga ang taong ito. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung ang ibig sabihin daw ba nun nakakuha daw ba siya ng recognition. Hindi naman makapaniwala kay Zhang Zuan si Master Jiang Shu at ganoon din ang tatlo. Binasag daw nito ang statua at gumuho pa ang title palace kaya bakit recognition pa rin daw ang nasa utak ng taong ito. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na sa tingin niya raw ay hindi counted yon.
Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na dapat sinabi na lang daw sana ni Master kung gusto siyang i-recognize nito. Bakit kailangan pa raw nitong itopple ang buong statwa? Sa tingin niya raw naghihiganti ito dahil sa ginawa niyang pagtanggi. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Jiangsu na wag daw nilang ipagsabi kung ano ang nangyari ngayon at sumang-ayon naman ang tatlo rito. Sinabi naman ni Master Jiangsu na okay lang daw kung walang nakuhang recognition si Zhang Zuan. At ngayong silang dalawa raw ay ganap ng mga instructors ipapaliwanag niya raw ng brief ang kanilang mga responsibilities at mga task. Bilang guro daw nangangahulugan daw ng pagresolba ng problema. At ganoon din daw ang mga instructors. Noong itinayo daw ni Master Kung ang Instructors Guild mayroon lang daw itong isang goal at yon ay ang gawing best ang lahat. Nagtaka naman si Mo Hongyi nang marinig ito. Sinabi naman ni Master Jiangsu na oo tama daw yon. At gaya daw ng nakikita nila sa kasalukuyang society ngayon daw ay peaceful na at ang bawat mga career daw ay mayroon ng lugar para kuminang. Ngunit hindi raw ganoon noon. Nung era daw ni Master Kung hindi raw mga tao ang ruler sa buong kalupaan. Mayroon dong ibang malalakas na mga species noon at yun daw ay ang mga exotic spirits. Ang mga ito raw ay katakot-takot na mga species. Ang bawat isa daw sa kanila ay pinapanganak na mayroon ng kapangyarihan na higit pa sa Jizen level at nagiging alipin daw ang mga tao na mahuli ng mga ito. Ngunit sa bandang huli daw ay pinangunahan ni Master Kung ang mga tao at tinalo ang mga ito. At upang gawing mas malakas ang mga tao ay itinayo niya ang Instructors Guild at tinuruan ang lahat sa kabila ng kanilang mga backgrounds. At ang lahat ng yon ay upang masigurado na maging mas malakas ang mga tao at magkaroon ng kapangyarihan upang protektahan ang kanilang mga sarili. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi na raw mabilang na mga libro ang nakolekta niya ngunit hindi niya pa raw naririnig ang mga ancient secrets na ito. Hindi niya raw inaasahan na mayroong mga ganoong species na nag-exist noon na pinanganak na mayroon ng kapangyarihan na higit pa sa Jizen realm. At dinagdag pa ni Master Jiangsu na ang mga poison masters daw na kilala nila, ang rason daw kung bakit hindi ito kinilala bilang qualified job ay dahil sa ang mga ito raw ay tinulungan ang mga exotic spirits noon upang islaughter ang mga tao. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kaya raw pala. Totoo raw na ang mga poison masters ay katakot-takot ngunit hindi naman daw sila ganoon ka-ruthless kaya hindi raw kailangan na palagi silang mag-ingat sa mga ito. So ang lahat daw pala ay dahil sa nagawa nila sa nakaraan. At sa paglipas daw ng panahon, kahit nakalimutan na raw ng mga tao ang rason, mahirap pa rin daw na baguhin ang mga habits. Na siyang nag-lead sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi pa ni Master Jiangsu na alright, sila raw ngayon ay ganap ng mga 2-star instructors. At ang lahat daw ng pangyayaring iyon ay nakaraan na. Ngunit kahit hindi na raw nag-e-exist ang mga exotic spirits ang tradisyon daw ng Instructors Guild ay pinagpasa-pasa na hanggang sa henerasyong ito. At hanggang sa sila raw ay kabilang sa kanila, kailangang fulfill daw nila ang kanilang mga responsibilidad, sundin ang mga rules, at nurture ang bagong henerasyon. At ang pagturo daw nila sa mga tao ang rason kung bakit mayroon silang ganitong status. Kaya kapag nalaman niya raw na lumabag sa rules ang dalawa at mag-misbehave, kahit wala pa raw siyang gawin, gagalaw pa rin daw ang ibang mga Instructors Guild upang tanggalin sila. Sumang-ayon naman ang dalawa. Sinabi pa ni Master Jiangsu na alright yun lang daw ang sasabihin niya bumalik na raw sila sa guest at introduce niya rin daw sa kanila si Master Su at Master Ling. Pag-alis nila ay makikita ang condensed na aura mula sa statwa at ito ay nag-disperse. At lumipat ang eksena sa United Alliance Instructors Guild. At dito ay makikitang nagsasalita ang 4-star peak instructor at guild leader ng United Alliance na si Master Kang Gantang. At dito ay sinabi niya na ina-assume niya raw na alam na nila ang tungkol sa insidente. Kaya umaasa daw siya na gagawin nila ang kanilang best at hindi sila biguin.
Sinabi naman ng isa na wag dong mag-alala ang guild leader dahil gagawin daw nila ang kanilang best upang makahanap pa ng dagdag na mga talents. Hindi raw nila bibiguin ang reputasyon ng United Alliance. Sinabi naman ng isa na narinig daw nila Master Su at Master Ling na mayroon dong genius doon sa Xuanyuan Kingdom kaya pumunta raw ang mga ito doon, ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi naman ng isa na ganoon din daw sila Elder Bai at Elder Lu kaya pumunta raw ang mga ito doon sa Chiyuan Kingdom 8 araw na ang nakalilipas. Sinabi naman ng guild leader na mabuti raw kung ganoon at ihanda daw nila ang kanilang mga sarili na mag-adapt sa sitwasyon. Ang United Alliance daw ay naging pinakahuli na kaya sa pagkakataong ito patunayan daw nila sa mga yun na ang mga tao nila ay hindi rin ganoon kasama. Ilang sandali pa ay may maririnig na ingay. Napatanong naman ang guild leader kung ano raw ba ang nangyayari. Napasabi naman ang isa na mukhang ito raw ay nagmula sa Title Palace. Nagtaka naman ang guild leader dito at nagsabing puntahan daw nila ito. At lumipat ang eksena sa Title Palace ng United Alliance. Napasabi naman si Master Kang na ang bell daw na ito ay nangangahulugan na ni-reject daw ang mga seniors. Nagulat naman ang ibang mga instructors dito at tinanong si Master Kang, kung ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Sinabi naman ni Master Kang na kapag nakapasa raw sa exam kailangan daw na i-test para sa seniors recognition. At ito raw ay itinuturing ng iba na napakalaking karangalan. At bilang mga instructors alam daw nila na may kalayaan ang mga instructors na pumili ng mga mag-aaral at ganoon din naman ang mga mag-aaral na pumili ng mga instructors. Ngunit kahit may kakayahan pa raw na magbigay ng recognition ang mga seniors maaari din daw silang ma-reject. Sinabi naman ng isa na iyon daw ay hindi lamang isang karangalan dahil makakatanggap din daw ng isang unique aura na maaaring magpa-improve lakas sa mo. Tapos mayroon dong nag-reject nito, seryoso daw ba ito? Sinabi naman ni Master Kang na kapag makipag-fuse daw sa nabigay na aura mamamana mo rin daw ang will ng senior kaya basically magiging mag-aaral ka raw nito. At ibig sabihin din daw nun ma-inherit mo rin daw ang karma ng senior na yon, at ma-involve ka sa anumang bagay na related sa kanya. Ngunit ang iba daw na mga prodigies ay ayaw ng ganoon kaya nire-reject nila ito. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga instructors dito. Pinapangarap daw nila na magkaroon ng recognition mula sa senior tapos mayroon lang daw magre-reject nito. Ni paano niya raw ba iyon ginawa? Sinabi pa ni Master Kang na kahit pa raw kaunti lang ang consciousness na naiwan ng mga seniors sa tablets naglalaman pa rin daw ito ng kanilang will at dedication kaya syempre malulungkot daw sila kapag sila ay ni-reject ng kanilang senior. At ganito raw ang eksaktong nangyayari kapag na-reject ang mga seniors. Nababasa niya lang daw sa libro ang tungkol dito at hindi niya raw inaasahan na mangyayari ito ngayon. At ang pinakamahalagang parte raw napakarami daw ng mga tablets na umiiyak ng sabay, ibig sabihin nagbigay daw ang mga ito ng recognition ng sabay at silang lahat ay na-reject. At hindi nga makapaniwala ang mga instructors sa pangyayaring ito. At sinabi ni Master Kang sa isa na imbestigahan niya raw ang bagay na ito. Siguradong nangyari daw ang bagay na ito dito lang sa sakop ng United Alliance. Kapag nakuha daw nila ang genius na ito siguradong ito raw ay magiging malaking balita. Maya-maya pa ay pati ang pinakamalaking tablet ay umiiyak na rin na siya namang ikinagulat ng lahat. Sinabi naman ni Master Kang na ito raw ay ang iyak ni Master Kung, hindi raw ba kaya na maging si Master Kung ay na-reject din. Hindi naman makapaniwala ang iba nang marinig ito. Sa kabilang dako naman ay nagtanong si Mo Hongyi kung kailangan daw ba talaga nilang i-ignore ang bagay na ito. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na kailangan daw na tingnan ng Instructors Guild ang larger scale at mag-focus sa kung ano ang mahalaga. Ang respect daw na mayroon sila kay Master Kung at sa mga seniors ay mula sa puso at hindi sa mga tablets lang na iyon. Ang pagtopple daw ng mga tablets ay masamang sign ngunit bakit naman daw pipiliin ng mga tao na mangyari ito?
Sinabi naman ni Master Ling na wag daw silang mag-alala dahil mayroon dong mga tao sa Instructors Guild na nag-e-specialize sa pag-repair ng ganitong uri ng damage, at hindi raw magtatagal bago bumalik sa dati ang Title Palace. Mag-focus kung ano ang mahalaga, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na totoo daw yon. Ang mga kilala niya raw na mga instructors na sina Master Liu Ling, Zhuang Xian, at Master Jiang Shu ay wala rong paki sa status nila bilang instructors. Para lang daw silang mga normal na tao, sumasang-ayon daw sila sa tama at makikipagtalo naman sa mali. Ngunit naisip niya na yung instructor Yang Zuan daw na disguise niya ay napakalabis. Kailangan niya raw ba itong palitan ng mas low profile? Maya-maya pa ay pinakilala na ni Master Jiang Shu si Master Su at Master Ling na mga 4-star instructors mula sa United Alliance na siya namang ikinagulat ng dalawa. Sinabi naman ni Master Su na silang dalawa raw ay parehong napaka-talented kaya panahon lang daw ang kailangan nila upang sila ay tuluyan ng maging mga 4-star instructors kaya hindi raw nila kailangang maging masyadong formal sa kanila. Sinabi naman ni Master Su kay Zhang Zuan na mayroon daw siyang biglaang request. Nagtataka daw siya kung maaari daw ba siyang magtanong tungkol dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige daw magtanong lang daw ito. Sinabi naman ni Master Su na narinig niya raw na si Master Yang ay narito daw sa kingdom. Posible daw ba na ma-meet nila ni Master Ling ang master na ito? Nagulantang naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na siya raw ang instructor na yon. Ano raw ba ang gagawin niya? Kay Master Jiang Shu pang-araw nahirapan na siya. At isa pa, sila raw ay mga 4-star instructors kaya hindi raw ganoon kadali na lokohin ang mga ito. Kahit gamitin niya pa raw ang kanyang disguise ability siguradong malalaman daw ito ng mga ito. Nagtanong naman si Master Su kung ano raw ba ang problema hindi niya raw ba ma-arrange ang bagay na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw ganoon. Madalas daw kasing gumagala sa buong mundo si Master Yang at maging siya raw ay hindi alam kung nasaan ito ngayon. Kaya ano raw ba kaya kapag nagpakita na ito report niya na lang daw ang bagay na ito. Sumagot naman si Master Su ng sure at nagpasalamat siya kay Zhang Zuan. Sinabi pa ni Master Su na ngayong nakumpleto na raw nila ang exam magiging direct to the point na raw siya. Ang rason daw kung bakit nandito silang dalawa ngayon ni Master Ling ay upang i-meet si Zhang Zuan dahil ang mga resulta daw nito ay nakakagulat. At isa pa mukhang kailangan din daw nila ang tulong ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na kung mayroon dong request si Master Su nakahanda raw ang Chanwo Instructors Guild na tumulong hanggat abot lang daw ito ng kanilang kakayahan. Sinabi naman ni Master Su na kung ganoon magpapasalamat na raw siya ng advance. Ang posisyon daw ng United Alliance sa mundo, sa tingin niya raw narinig na nila ang bagay na ito kahit pa hindi nila ito alam. At sa tingin niya raw pamilyar na sila sa rankings ng mga kingdom na mayroong unranked, Tier 2, Tier 1, Titled, at 4 na iba pang mga ranks. At ang Chanwo daw ay isang Tier 1 kingdom at ito rin daw ay kino-consider na vassal state ng Title Kingdom na Xuanyuan Kingdom. At mayroon dong 142 kingdoms na kapareho ng level sa Xuanyuan Kingdom na nasa ilalim ng jurisdiction ng United Alliance. At ang jurisdiction daw ng United Alliance ay mukhang napakalaki ngunit ito raw ay napakaliit lang na parte sa buong kontinente. At sa loob daw ng kontinente, libo-libong puwersa na katulad ng sa kanila, gaya ng kanilang kalapit na Xia Empire, Wanai Empire, at iba pa. At mayroon din dong mga individual sects na napakalakas din kagaya ng Luoxia sect at Hanqi sect. Ang United Alliance daw ay formidable naman ngunit dahil sa ang bawat kingdom daw dito ay mayroong sariling mga gobyerno kailanman ay hindi daw sila naging united. At sila raw ay kino-consider na pinakamahina kumpara sa ibang puwersa. Halimbawa na lang daw ay ang Xia Empire. Kahit gaano man ang bilang ng kanilang mga elite sa kanilang economy superior pa rin ang mga ito sa kanila.
Ang Liuyun sect at Lusa sect naman, mayroon din silang mga sariling geniuses na higit ang bilang kumpara sa kanila. At syempre ang lahat daw ng mga puwersang ito ay mayroong sariling mga Instructors Guild at ito ay restricted ng kanilang mga headquarters. At upang pumili ng mga better candidates at gawing better career ang instructors, ang United Alliance at ang kalapit na 27 bansa na mayroong parehong level ay magkakaroon ng instructors competition. Ito raw ay isang beses lang sa isang dekada nangyayari at ang mga instructors na 30 taong gulang pababa lang ang maaaring makasali at ang mananalo daw ay magkakaroon ng napakalaking reward. Ang competition daw na ito ay 77 na beses nang isinagawa ngunit ang United Alliance daw ay palaging nasa pinakailalim na parte ng leaderboard. Kaya naman sa pagkakataong ito, nang maupo daw sa pwesto ang bagong appointed leader na si Master Kang, ang goal daw nito ay ang magkaroon sila ng comeback. Gusto niya rong bigyan ng atensyon ang lahat ng mga kingdoms at kung may makita daw silang mga prodigies na mayroong napakalaking potensyal kukunin daw nila ito upang train. Dumugtong naman si Master Jiang Shu na upang magkaroon ng chance sa competition sa darating na 3 buwan. Sinabi pa ni Master Su kay Zhang Zuan na ang magkaroon daw ng ganitong results sa murang edad pa lang, at patuloy daw itong nagsiset ng mga bagong records sa Instructors Guild, ito raw ay mayroong napakalaking potensyal na kailanman ay hindi nagkaroon ang United Alliance. Kung kaya naman gusto niya raw itong i-invite na sumali. Ngunit bamaling lang ng tingin si Zhang Zuan. Sinabi pa ni Master Su na hindi raw kailangang magbigay ng sagot ni Zhang Zuan ngayon din. Magbibigay daw sila ng 2 araw upang pag-isipan niya ang bagay na ito. Maaari niya rin daw itong i-discuss sa master niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon pag-iisipan niya raw ito. At napasabi sa kanyang isip na hindi niya pa raw narinig kahit kailan ang tungkol sa competition na ito. At hindi niya rin daw alam kung papaano magko-compete, kaya kailangang maging maingat daw siya at huwag pumayag agad. Ang main goal niya raw ngayon ay umabot sa 9-star level nang hindi pa umaabot sa 30. Kaya ang ibang mga bagay ay hindi raw mahalaga sa kanya ngayon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Zhang Zuan sa kanila. Ngunit sumingit pa si Master Su tungkol sa sadya nila kay Master Yang. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ipapaalam niya raw agad sa kanila kapag bumalik na ito at nagpasalamat naman dito si Master Ling. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mukhang napakaseryoso daw ng dalawang ito kaya sa tingin niya raw hindi na siya makakaiwas. Oo niya na lang daw ang kanyang disguise skill. Ngunit hindi raw siya gaanong confident na mag-disguise sa harap ng 2 4-star instructors na ito. Paglabas ni Zhang Zuan ay makikitang nagbigay galang ang kanyang mga mag-aaral. Makikita naman ang seryosong pagmumukha ni Zhang Zuan at nagsabing bibigyan niya raw sila ng matinding lecture mamaya pagbalik. Sinabi ni Zhang Zuan sa dalawa na sumunod din daw sila. At naglakad na nga sila paalis sa Instructors Guild. At makikitang napaiyak na sa kaba ang tatlo. Maya-maya pa ay dumating na sila sa inupahang mansyon ni Zhang Zuan. At dito nga ay pinagalitan niya na ang tatlo. Hindi raw mahalaga kung siya pa si Teacher Liu o hindi. Ang isang guro daw ay elder para sa kanila. Kaya at least magpakita daw sila ng respect. Ang paglason daw sa inumin nito dahil lang sa maliit na grudge, ang lakas naman daw ng loob nila na gumawa ng ganoon. Humingi naman ng tawad ang tatlo at sinabing hindi na raw sila magtatangkang gawin pa ulit ang bagay na iyon. Hindi na magtatangka, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing nagawa na raw nilang manglason ng inumin ng isang guro kaya ano pa raw ba ang gagawin nila sa susunod. Siya raw, si Zhang Zuan, ay walang ganoong uri ng mga mag-aaral at ayaw niya rin daw na magkaroon. Gulat naman dito ang tatlo at patuloy na humingi ng tawad. Lumuhad naman si Zhao Ya at Liu Yang at nagsabing sana patawarin daw sila ni Zhang Zuan, hindi raw nila iyon sinasadya at nakiusap naman si Liu Yang na sana bigyan pa raw ng isa pang pagkakataon ni Zhang Zuan ang tatlo. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa tatlo na patuloy daw silang lumuhad doon,
saka na lang daw sila mag-uusap kapag naintindihan na nila kung gaano kaseryoso ang bagay na ito. At sinabi ni Zhang Zuan kay Zhao Ya at Liu Yang na hindi raw sila maaaring tumulong. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Lu Chong at Muzuking na nagkaroon daw sila ng relationship bilang guro at mag-aaral dahil sa siya raw ay nag-disguise bilang si Liu Cheng. At ngayong tapos na raw ang pagdi-disguise niya tapos na rin daw ang relationship nila. Bigay niya na raw ang mga skills na mayroon sila na naging dahilan upang maabot nila ang Zhongxi Realm kaya maaari na raw silang umalis. Magsasalita pa sana si Muzuking ngunit sinabi ni Zhang Zuan na ang lahat daw ng bagay ay mayroong katapusan. At kahit sila raw ay hindi niya na mga mag-aaral kailangang magpatuloy daw sila sa pag-training at wag magpapabaya. Umalis na raw sila. Ngunit nagsalita si Muzuking at nagsabing gusto niya rong sumunod kahit saan pumunta si Teacher Zhang Zuan. Ikaw, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing siya raw ang nag-iisang anak na babae ni alchemist mo kaya paano raw ito mananatili sa piling ng tatay niya kung susunod ito sa kanya. Sasagot pa sana si Muzuking ngunit sinabi ni Zhang Zuan na kung gusto raw talaga nitong sumunod sa kanya, settle niya raw muna ang tungkol sa kanilang mag-ama. At kapag nangyari daw yon hanapin lang daw siya nito. At wag daw itong mag-alala, siya raw ay isang instructor kaya hindi raw mahirap na hanapin siya. Lumuhad naman dito si Muzuking at sinabing naiintindihan niya raw, at nagpasalamat sa mga lessons na itinuro daw ni Zhang Zuan nung nakaraang mga araw. Maya-maya pa ay nagulat si Zhang Zuan nang may lumabas na naman na gintong libro. At napasabi sa kanyang isip na nung tinuruan niya raw ito ng sword skills nakakuha na raw siya ng gintong libro kaya ngayong nagpapalam na raw ito hindi niya raw inaasahan na makukuha niya ang gratitude nito at magkaroon uli ng isa pang golden page. Maya-maya pa ay lumuhad na rin si Lu Chong at nagsabing nag-iisa na lang daw siya sa mundong ito, kaya susunod daw siya kahit saan man magpunta si Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na base raw sa attitude nito wala na rong silbi kahit na persuade niya pa ito. At makikitang dumating si Master Liu. Napatanong naman ito kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Zhang Zuan na ang lakas daw nila ay napakabilis na nag-improve kaya desperate na raw sila ngayon. Hayaan na lang daw ni Master Liu na lumuhad ang mga ito rito ng ilang oras. Makakatulong daw ito upang lumamig ang mga utak nila nang hindi na sila maging reckless sa hinaharap. So ganoon pala, sambit naman ni Master Liu at napasabi sa kanyang isip na bilang instructor daw ay hindi raw sapat na i-improve lang nila ang strength ng mga mag-aaral. Kailangang i-guide din daw nila ang mentality ng mga ito. Mukha lang daw pinaparusahan ni Zhang Zuan ang mga mag-aaral dahil sa nangyari sa labas ngunit ang totoo raw tinuturuan niya raw ang mga ito ng napakahalagang lesson. Nung una niya raw na na-meet ang taong ito mayroon pa rin dong kaunting kakulangan sa kung paano nito ginagawa ang mga bagay-bagay. Ngunit ngayon, ito raw ay isa ng ganap at literal na instructor. Umaasa daw siya na maiintindihan ng mga batang ito kung ano ang ginagawa ni Zhang Zuan. Sa sumunod na araw ay naisip ni Zhang Zuan na upang makapagpanggap siyang instructor na si Master Yang sa harap ng dalawang 4-star instructors na yun kailangan niya rong magkaroon ng sapat na kaalaman. Kaya kinuha niya ang golden page, nilipat ang kaalaman sa utak niya at siya ay nawalan ng malay. Sa backyard naman ng Physician Guild ay tinanong si Physician Fang ng isang physician kung magagamot daw ba ang dating guild leader. Sinabi naman ni Physician Fang na ginawa niya na raw ang lahat ngunit napakatapang daw talaga ng lason na ito kaya wala raw siyang magawa. Maliban na lang daw kung, nagtanong naman ang isa kung ano daw ba ito. At sinabi ni Master Fang na maliban na lang daw kung si Guild Leader Liu na siya ring si Master Zhang Zuan ay pumunta rito at tulungan sila ng personal. Kaya daw nitong gamutin ang napakaraming mahihirap na mga sakit at ang medical skills daw nito ay extraordinary. Totoo raw na napakatapang ng lason na ito ngunit siguradong may magagawa daw si Master Zhang Zuan dito. Zhang Zuan,
Sambit naman ng isa at sinabing ang mag-aaral daw ng taong yon ang nagdulot ng lason. At siguradong kakampi daw ni Zhang Zuan ang Poison Hall Master. Sinabi naman ni Physician Fang na ito raw ay nonsense. Si Master Zhang Zuan daw ay isang instructor at ito rin daw ay isang tanyag na physician. Bakit naman daw ito makikipagkampihan sa Poison Palace? Nonsense, sambit naman ng isa at sinabing ang dami raw ng nakakita, sa tingin daw ba ni Physician Fang fake lang yon. Kaya paano raw naging qualified na maging guild leader ng Physician Guild ang taong yon? At isa pa, mukhang wala dong alam sa medicine ang taong yon. At siguradong ang sagot daw nito sa wall ay siguradong ginawa niya na raw ito ng advance dahil paano raw naging posible na nagawa nitong sagutan ang napakaraming tanong sa loob lang ng napakaikling panahon. Ang ganitong uri daw ng tao ay hindi qualified na maging guild leader ng Physician Guild at umaasa daw siya na may gawin si Physician Fang sa bagay na ito. Magpatawag daw ito ng physician meeting upang i-revoke ang qualifications ng Zhang Zuan na yon bilang guild leader nang hindi na raw ito makapangloko pa ng iba. Maya-maya pa ay dumating ang isang physician at sinabihan ang dalawa na mayroon dong bagong mensahe sa wall. Nagtaka naman dito si Physician Fang at napatanong naman si Physician Sai kung mali daw ba ang panghuling tanong. Mali. Sambit naman ng isa at sinabing hindi raw binanggit kung tama ba o mali. Sinabi lang daw na gusto daw kunin ng United Alliance si Liu Cheng bilang elder at sa actual na level naman nito bibigyan pa raw nila ito ng dagdag na test. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig. At napamura naman si Physician Sai dito dahil kakasabi niya lang daw na hindi worthy si Zhang Zuan tapos ngayon ganito na ang nangyari. At lumipat ang eksena sa Instructors Guild. Dito ay sinabi ng Vice Master sa tatlo na ang title palace daw ay na-repair na. Sinabi naman ni Master Su na ang ganoong klaseng pangyayari daw ay hindi pa nangyari sa ibang lugar noon at tinanong niya si Master Ling kung alam daw ba nito kung ano ang problema. Pinagsuspetsahan niya raw na ito ay dahil kay Zhang Zuan ngunit noon daw ay mayroong isang 9-star instructor na gustong mag-aaral ni Master kung ngunit ito raw ay na-reject kaya ang mangyari daw ang ganito sa isang 2-star lang na instructor ay napaka-imposible. Sinabi naman ni Master Ling na wag daw silang mag-alala dahil hindi man daw nila maintindihan ang bagay na ito siguradong may alam daw tungkol dito ang headquarters. Maya-maya pa ay may natanggap silang mensahe sa wall na mula sa headquarters. At dito nga ay nakasulat na ang lahat daw ng seniors at maging si Master Kung ay umiiyak dahil sa rejection 2 araw na ang nakalilipas mga alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. At ang ganitong pangyayari daw ay maaaring magsanhi ng pag-collapse ng Poison Palace at kung ito raw ay nangyari sa kanila report daw nila agad ito. Hindi naman makapaniwala ang lahat dito. Totoo raw ba ito? May ganitong tao daw ba talaga na nag-e-exist? Maya-maya pa ay napagtanto ni Master Ling na sinabi raw ng headquarters na kapag may nag-collapse daw na title palace report daw nila ito agad. Kaya kailangang i-report daw nila agad ang nangyari dito. Maya-maya pa ay nang kinwente nila kung kailan naganap ang eksaktong pangyayari napansin nila na ito raw ay kasabay nung humingi ng recognition si Master Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Ling na oo ang statwa daw ay nag-tremble, at nag-collapse naman ang title palace. Kaya hindi raw ba kaya na ang taong nagpaiyak sa mga seniors at kay Master Kung ay si Master Zhang Zuan. Napasabi naman si Master Su na paano raw iyon naging posible. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na sa tingin niya raw ay totoo ito. At kinuwento nga ni Master Jiang Shu ang nangyari rin na pagtopple ng mga tablets at statwa ni Master Kung 2 araw bago mangyari ang pangyayaring iyon. At dito nga ay napag-alaman ng dalawa ang tungkol sa Chosen One na ni-recruit ni Master Kung ngunit ni-reject lang siya. At napasabi ang dalawa na walang duda, ito raw ay si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Ling na ang akala niya raw ay slightly talented lang ang madadatnan nila sa trip na ito ngunit hindi niya raw inakala na makakahanap sila ng ganito kalakas na tao.
At ere-report na sana ito ni Master Ling sa headquarters upang pumunta raw rito ang guild leader at emit si Zhang Zuan, ngunit pinigilan ito ni Master Jiang Shu. Nagtanong naman si Master Ling kung ano raw ba ito. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na ang chosen instructor daw ay napaka-terrifying, kaya kapag kumalat daw ang balita na ito natatakot daw siya na magkaroon ng malaking commotion. At isa pa, ang pag-reject daw kay Master Kung ay isang bagay na hindi nila dapat na ika-proud. Sinabihan niya na raw ang iba na wag munang ipagkalat ang balitang ito, kaya kapag sinabi daw ito ngayon ni Master Ling sa headquarters sinabi naman ni Master Su na may punto raw si Master Jiang Shu. At patuloy nga nila ito na diniscuss. At napagdesisyonan nila na puntahan si Master Yang. Sa ginawa daw nitong pag-nurture kay Zhang Zuan siguradong kahanga-hanga daw ang taong ito. Kapag nakakuha lang daw sila ng kahit na kaunting lesson mula sa master na ito, kahit saglit lang siguradong mag-e-improve pa raw ang lakas nila. Sa kabilang dako naman ay napasabi si Mo Hongyi sa kanyang isip na kapag naging teacher niya raw ang isa sa dalawang 4-star teacher na sina Master Ling at Master Su ay siguradong maaabutan niya na raw si Zhang Zuan at baka malampasan niya pa raw ito. Ngunit pagdating niya sa guild sinabi sa kanya ng Vice Master na wala raw dito ang dalawang 4-star instructors, binisita raw nila si Master Zhang. Kaya umalis na lang si Mo Hongyi upang hanapin ang kinaroroonan nila. Sa kabilang dako naman ay ini-report ni Siyang kay Zhang Zuan na mayroon dong mga tao sa labas na gustong i-meet ang kanilang sir. Buong umaga na raw silang naghihintay sa labas. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung sino raw ba ang mga yon. Sumagot naman si Siyang na sinabi raw nila na sila ay nagmula sa Instructors Guild. Ang isa daw ay si Su Fan at ang isa naman ay si Ling Yuheng. Na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. Hindi raw ba't sinabi niya na sa mga ito na magsasabi lang siya sa kanila, kaya bakit pumunta na raw ang mga ito rito? Hindi pa raw siya handa para rito at tinanong niya si Siyang kung nasaan na raw ba ngayon ang dalawa, nasa guest room, o nasa meeting room. Guest room, meeting room. Sambit naman ni Siyang at sinabing gusto raw nilang i-meet si Master Yang tapos hindi raw sila nagdala ng kahit na anong joke daw ba yon? At ang mga ganoong disrespectful daw na tao ay syempre paghihintayin niya raw ang mga iyon sa labas at ni hindi niya raw sila papapasukin. At kung hindi lang daw sa galing sila sa Instructors Guild pinalayas niya na raw sila. Napamura naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na nikilala daw ba ng taong ito ang mga yon, tapos nagsasalita pa ito ng ganito. Napakawalang silbi daw ng taong ito, ni saan niya raw ba napulot ang shitty butler na ito. Ang mga yon daw ay mga 4-star instructors tapos pinaghintay lang ng taong ito sa labas ng buong umaga. Kaya inutusan ni Zhang Zuan si Siyang na papasukin ang mga instructors at napasabi sa kanyang isip na hindi raw maaari ang ganito. Kailangang maturuan niya raw ng manners ang taong ito dahil kung hindi mamamatay daw siya balang araw dahil dito. Sa labas naman ay nagtaka si Mo Hongyi nang makita ang dalawa sa harap ng gate. Hindi raw ba't kaninang umaga pa lumabas ang dalawang ito? Bakit nasa labas pa rin daw ang mga ito hanggang ngayon? Ito raw ay mga 4-star instructors, at mga kilalang elders sa United Alliance. Kahit nga raw ang king ng Xuanyuan Kingdom ay binabati ang mga ito ng may paggalang, ngunit bakit napaka-polite daw ng mga ito ngayon? Ano raw ba ang nangyayari? Maya-maya pa ay binuksan na ni Siyang ang pinto at sinabing patawad daw sa paghihintay. Kakarating lang daw ng master niya, maaari na raw silang pumasok ngayon, ngunit paalala lang daw, hindi raw gusto ng master niya ang ingay kaya tumahimik daw sila pag nasa loob na sila. Sumang-ayon naman ang dalawa rito. Napamura naman si Mo Hongyi nang marinig ang sinabi ni Siyang at napasabing ano raw ba ang nangyayari. Ilang sandali pa ay pinakilala ni Siyang ang dalawa at nagbigay galang naman ang mga ito kay Master Yang. Sinabi naman ni Master Su kay Master Ling sa pamamagitan ng sound transmission na ang tao raw na nasa harap nila ay mayroong kakaibang body structure kaya mukhang nagdi-disguise lang daw ito.
Kahit pa raw ito ay isang genius dapat daw may edad na ito. At sa edad daw nito na ganito dapat may limit daw ang potential nito. Sinabi naman ni Master Ling na mukhang hindi pa raw matanda ang Master Yang na ito ngunit hindi niya raw masukat ang tunay na lakas nito. Tinanong naman ni Zhang Zuan ang dalawa kung tapos na raw ba silang tumingin sa kanya at napasabi sa kanyang isip na mukhang hindi raw pala talaga gagana ang disguise sa harap ng mga 4-star instructors. Kung ganoon, sinabi naman ni Master Su na marami daw silang naririnig na kwento mula kay Master Yang, mayroon din daw itong mag-aaral na tulad ni Zhang Zuan, kaya curious lang daw sila, kaya patawarin daw sila ni Master Yang sa pagiging impolite nila. Inactivate naman ni Zhang Zuan ang kanyang Eye of Truth at sinabing ayos lang daw yon. Nagulat naman ang dalawa nang makita ito at napasabing ito raw ay ang Eye of Truth. Ito raw ay isang napakalakas na ability na tanging ang mga 6-star instructors lang daw ang nagtataglay. At sinabi ni Master Su kay Master Ling sa pamamagitan ng sound transmission na hindi raw ba kaya na ang Master Yang na nasa harap nila ngayon ay isang 6-star instructor o higit pa. Sumagot naman si Master Ling na mukhang ganoon nga at mukhang ito rin daw ang dahilan kung bakit ganito ang attitude nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba ang rason kung bakit naparito ang mga 4-star instructors na tulad nila. At napasabi sa kanyang isip na mukhang tama raw ang naging desisyon niya na ipakita sa kanila ang Eye of Truth. Sinabi naman ni Master Ling na ang totoo mayroon daw silang request kay Master Zhang Zuan at umaasa daw sila na matulungan sila ni Master Yang na ma-discuss ang bagay na ito kay Master Zhang Zuan. Dinagdag pa ni Master Su na oo totoo daw yon, ito raw ay patungkol sa Master Teacher Competition. Sinabi pa ni Master Ling na hindi pa raw tumuntong sa edad na 20 si Master Zhang Zuan ngunit napakataas na raw ng level of strength at potential nito kaya kapag sumali raw ito siguradong makakagawa raw ito ng pangalan para sa sarili niya. Master Teacher Competition, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang akala niya raw ay mayroon silang urgent na sadya kung kaya gusto nilang makita si Master Yang ngunit tungkol pa rin daw pala sa bagay na yon ang sadya nila. Mukhang sineryoso daw pala talaga ng mga ito ang sinabi niya na kakausapin niya muna ang kanyang guro. Tiningnan ni Zhang Zuan ang dalawa at sinabing ngunit, kailangan daw ba talaga ng mag-aaral niya na sumali sa competition para lang magkaroon ng pangalan para sa sarili niya. Nabigla naman ang dalawa nang marinig ito at humingi ng tawad si Master Ling at sinabing mukhang na mali daw ni Master Yang ang meaning ng sinabi niya kaya patawad, kasalanan niya raw ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung pumunta lang daw sila para sa bagay na ito makakaalis na raw sila ngayon. Mag-participate man daw o hindi si Zhang Zuan sa competition na sinasabi nila nasa kanya raw ang decision at hindi raw siya makikialam. Ang trabaho niya lang daw ay guide at bigyan ng instruction si Zhang Zuan, hindi raw siya maid nito. Hindi raw siya ang gumagawa ng decision para sa mag-aaral niya. Sinabi naman ni Master Ling na kasalanan daw nila ito at nag-overstep sila. Sinabi naman ni Master Su na dahil sa na-meet na rin lang daw nila si Master Yang mayroon daw silang mga tanong during sa kanilang training kaya umaasa daw sila na makakakuha sila ng guidance mula kay Master Yang. Nagulat naman si Master Ling sa ginawa ni Master Su. At sinabi niya kay Master Su na hindi raw ba ito lalong magpapainis pa kay Master Yang. Sinabi naman ni Master Su na ang tao raw na ito ay 6-star pataas. At hindi na raw sila magkakaroon ng pagkakataon na makamit pa ng ganitong klase ng tao sa buong buhay nila. At dahil sa nakakuha daw sila ng opportunity ngayon kapag hindi raw sila nagtanong ngayon siguradong pagsisisihan daw nila ito pagbalik nila. Tanong, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing anong uri daw ba ng tanong ito at napasabi sa kanyang isip na nagpaalam na raw siya ngunit bakit ang persistent daw ng mga taong ito. Sinabi naman ni Master Su na ang pina-practice niya raw ngayon ay ang Lesser Pure Yang Art. At kapag umaabot na raw siya sa 7th phase para raw mapupunit ang buong katawan niya at sa kung ano mang rason ay hindi raw siya makapagpatuloy. Lesser Pure Yang Art,
Sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na hindi niya pangaraw naririnig ang bagay na ito, not to mention, ilang phases daw ba ang mayroon. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Su na subukan niya raw ito, ipakita niya raw ito sa kanya. Sumang-ayon naman si Master Su dito. Umupo ito, at ginawa ang teknik. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya mula sa isang 4-star master teacher, ito raw ay impressive. Hindi niya raw masabi kung ano ang ginagawa nito, mukhang kailangan niya na raw gamitin ang Library of the Heavenly Path ngayon. At napag-alaman nga ni Zhang Zuan na si Master Su ay isang 4-star master teacher beginner. Ito raw ay isang transcendent mortal at elder ng Alliance of Master Teachers Pavilion ng Myriad Kingdom. At nakita niya rin ang mga weaknesses ng lesser pure yang art na pina-practice nito. Kaunting kaalaman. Ang mga fighters na may lakas na 9 dance pataas ay kino-consider na mga transcendent mortal. Ito ay mga individual na naabot na ang peak ng kanilang mortal strength at tina-transcend ang kanilang mga sarili beyond sa mortality na nangangahulugan din na ang physique, mentality, at vitality ni Master Su ay lumagpas na sa Jizen Realm at ito ay umabot na sa mas mataas na level. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Master Su na maaari na raw itong huminto. Napatanong naman si Master Ling kung may solusyon na raw ba si Master Yang. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang sinugod ni Master Ling si Master Su at inatake ito. Napatanong naman si Master Su kung na-offend niya raw ba si Master Ling sa anumang paraan. Bakit ginagawa niya raw ito sa kanya sa ganitong pagkakataon? Ilang sandali pa ay sinampal naman ni Master Ling ang ulo ni Master Su. At ngayon nga ay makikitang galit na si Master Su na siyang naging dahilan upang maabot nito ang 8th phase ng Lesser Yang Art. Na siya namang ikinagulat ni Master Ling. Napasabi naman si Master Su sa kanyang isip na kahit ang Pavilion Master at maging ang mga 5-star Master Teachers daw sa Pavilion ay hindi kayang isolve ang problemang ito tapos ngayon nasolve daw ito sa pamamagitan ng suntok at sipa lang. Kaya lumuhad siya at nagpasalamat kay Master Yang. Nagsalita naman si Zhang Zuan at tinanong si Master Su kung alam daw ba nito ang rason sa likod nito. Nakiusap naman si Master Su na ipaliwanag daw ito ni Master Yang. At pinaliwanag na nga ito ni Zhang Zuan. Nagulat naman ang dalawa rito dahil nagawa daw na ma-identify ng malinaw ni Master Yang ang sanhi ng problema. Napaka-impressive daw pala talaga ni Master Yang, gaya daw ng inaasahan nila sa isang tao na nagtataglay ng Eye of Insight. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Master Su na i-adjust niya raw ito ngayon. Ang tama daw na natanggap nito kanina ay siguradong masakit. Sinunod naman ito ni Master Su. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Su kay Master Yang na nagawa niya na rong malampasan ang 7th phase sa pagkakataong ito, maaari raw ba natulungan pa siya nitong maabot ang 9th level. Nainis naman dito si Master Ling at sinabi kay Master Su na wag daw itong maging masyadong greedy ni hindi pa raw siya nakakapagtanong. Sinabi naman ni Zhang Zuan na madali lang daw yun, ulitin lang daw nila ang parehong paraan at doblehin ito. At kung hindi raw ito umobra gawin daw nila itong 10 beses siguradong tataas daw ang power ni Master Su kapag nakatanggap ito ng mas marami pang sipa na siya namang ikinagulantang ni Master Su. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na kung gusto raw talaga nitong malampasan ang 8th phase makinig daw ito sa kanya. Huwag na raw itong magtanong pa at mag-against sa kanya. Kaya sumang-ayon na si Master Su dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon gawin na raw ito ni Master Su ngayon. Kapag umabot na raw ito sa 7th phase mag-uumpisa na raw siyang tumulong ngunit bago yon ipikit daw muna nito ang kanyang mga mata at wag nang magtanong kung bakit at mag-focus sa kanyang practice. Ngunit wag daw itong umupo, tumayo daw ito at mag-squat na siya namang ipinagtaka ni Master Su. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan si Master Ling kung gusto niya raw bang tulungan si Master Su.
Nagtanong naman si Master Ling kung paano at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba't si Master Yang ang magga-guide kaya bakit siya ang tatrabaho. Sinabi naman ni Zhang Zuan na makinig lang daw ito sa sasabihin niya mamaya at sumang-ayon naman si Master Ling. Maya-maya pa ay umabot na sa 7th phase si Master So. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Ling kung ano ang gagawin niya. Hindi naman makapaniwala si Master Ling dito at napatanong kung gagana raw ba talaga ito. Sinabi naman ni Master Su na bilasan na raw nila. At makikitang ang humingi ng tawad si Master Ling na siya namang ipinagtaka ni Master Su. Sa kabilang dako naman ay dumating na si Princess Linlong sa palasyo ng Lin family. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang tatay at kapatid niya at nagsabing kapag may nangyari daw na masama sa kanila ay isasama niya raw sa kamatayan ang buong Chanwo Kingdom. At napasabing papatayin niya raw si Liu Cheng. Maya-maya pa ay nakita na ng tauhan si Lord Lin at si Lin Lang. At tinawag nga ni Lord Lin ang kanyang anak na babae at sinabing kailangang ipaghiganti daw sila nito. Tumakbo naman palapit si Princess Linlong at nagtanong kung ano raw ba ang nangyari dito. At kinuwento nga nito ang tungkol kay Liu Cheng na siya ring si Zhang Zuan at ang mag-aaral daw nito na mula sa Ko family na nakatakas 2 taon na ang lumipas. Zhang Zuan, sambit naman ni Linlong sa labis na pagkagalit at inutusan si Master Liang na pumunta raw sila sa Master Teacher's Pavilion upang hulihin ang Zhang Zuan na yon ngayon din. Gagamitin niya raw ang dugo nito upang sabihin sa mundo na ang sino man daw na kumalaban sa Lin family ay mamamatay na siya namang ikinagulat ni General Liang. Nakiusap naman si General Liang na i-reconsider daw ito ng Royal Highness. Kahit isa lamang dong 2-star low-tier Master Teacher ang tao na yon at hindi magiging problema para sa Xuanyuan Kingdom na edil ngunit ito pa rin daw ay isang Master Teacher. At natatakot daw siya na poprotektahan ito ng Master Teacher Pavilion. Ngunit sumigaw lang si Princess Linlong na sa ginawa daw nitong pag-annihilate sa buong clan niya at pag-injure sa kanyang family hinding-hindi niya raw ito mapapatawad kahit tumutol pa raw ang Master Teacher's Pavilion dito sa Chanwo. At si Pavilion Master Luo daw ay matalik na kaibigan ng Prince kaya wala rong magiging problema hanggat sabihin lang daw nila ang lahat ng ito doon. At isa pa si Zhang Zuan daw ay isa lamang Master Teacher sa isang maliit na kingdom, kayang-kaya niya raw itong patayin. Kakalabanin daw ba ni Master Luo ang royal family dahil lang sa maliit na bagay na ito? Sumang-ayon naman si General Liang dito. Sinabi naman ni Lord Lin na wag daw silang magmadali. Sasama daw siya. Gusto niya rong makitang matadtad ng pinong-pino ang lalaking iyon ng sarili niyang mga mata. At ito raw ay wala sa Master Teacher's Pavilion ngayon. Ito raw ay nandoon sa isang mansyon na hindi malayo dito. At hindi pa raw ito umaalis doon mula kahapon. Kaya umaasa daw siya na mahuli ni General Yang ang taong iyon at dalhin dito. Gusto niya raw itong i-torture at patayin ng dahan-dahan. Ilang sandali pa ay sumigaw si Princess Linlong mula sa itaas na lumabas na raw si Zhang Zuan at harapin nito ang kanyang kamatayan. At makikita namang maririnig ito maging sa Royal Palace. At makikita nga ang pangamba sa mukha ng king nang makita nito si Princess Linlong at si General Liang. Mukhang ito na raw yon, ito raw ay isang Supreme Realm Elite. Napasabi naman si Mo Yun na hindi raw ba't si Liang Qingming ay isang elite fighter. Oo, sambit naman ng king at sinabing hindi niya raw inaasahan na magagawang makomand ni Princess Linlong ang general ng Xuanyuan Kingdom. Ano na raw ba ang gagawin nila ngayon? Ito raw ay isang napakalakas na kalaban, kahit ang kanilang Kingdom Beast nga raw ay hindi uobra dito. Mukhang katapusan na raw ng kingdom nila. Kaya binigay niya kay Mo Yu ang isang ring at sinabing tumakbo na raw ito ngayon din. Mayroon pa rong pag-asa para sa kingdom na ito hanggat manatili siyang buhay.
Napasabi naman si Moyu sa kanyang isip na ina-annihilate daw ni Princess Linlong ang Ko family dahil lang sa isang maliit na bagay, kaya ngayon daw na na-annihilate ang buong family nito siguradong pupunta raw ito sa royal family ng Chanwu matapos nitong mapatay si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay umalis na ang king at sinabing hindi raw siya tatakbo at ni makakatakbo raw ba siya. Kapag sinugod daw sila ng mga yon mananatili daw siya rito kasama ng Chanwo Kingdom. Nag-alala naman si Moyu dito, sa kabilang dako naman ay makikitang lumabas si Siang. Nagmura ito at nagsabing sino raw ba ito. Sa tingin daw ba nito maaari na itong sumigaw-sigaw dito dahil lang sa may malakas itong boses. Lumuhad daw ito rito kung gusto niyang makita ang Young Lord. Nagtaka naman dito si General Liang at nagulat naman si Lord Ling. Ito raw ay ang butler Siang. At hindi raw ba't ito ay nasa body tempering realm lang, kaya saan daw ba ito nakakuha ng guts upang gawin ang bagay na ito? Makikita namang nagalit na dito si General Liang at nagsabing bibilang lang daw siya ng 3. Palabasin daw nito si Zhang Zuan upang harapin ang kamatayan dahil kung hindi, bibilang ng 3, sambit naman ni Siang at sinabing mas maigi raw na bilisan nito ang pagbibilang at wag daw nitong sabihin na hindi niya ito binigyan ng babala. At baka ito na raw ang huling 3 numero na mabibilang niya sa buong buhay niya. Na siya namang nagpagalit ng husto kay General Liang. Siya raw ay ang general ng Palace Guards, tapos nagawa daw siyang sabihan ng ganito ng taong ito. At dahil sa nagtangka daw ito na insultuhan siya wag daw siyang sisihin nito kung hindi siya magpapakita ng awa. Maya-maya pa ay lumabas na ang 3 at nagtanong si Master Su kung ano raw ba ang nangyayari, bakit ang aga-aga pa raw napakaingay na. At ini-report nga ni Siang kay Zhang Zuan kung ano ang nangyari at pinuri naman ito ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nag-infuse ng aura si General Liang at ginamit ang Golden Grand Fist. At umatake na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Su na siya na raw ang bahala dito. Pabagsakin niya raw ang taong yun kasama ang malaking ibon. Sinunod naman ito ni Master Su. Nag-infuse siya ng aura, sinabihan si General Liang na nonsense at umatake. Nagulat naman dito si General Liang, napasok ka ng dugo, at napasabing ang tao raw na ito ay isang transcendent mortal. Maya-maya pa ay minanipulate ni Master Su ang kanyang aura at makikitang umikot ang flying beast at nahulog ang 3, at sila ay bumagsak. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ito raw pala ang lakas ng isang transcendent mortal. Ilang sandali pa ay makikitang dahan-dahan na tumayo ang 3. Sinabi naman ni Princess Linlong kay General Liang na ano pa raw ba ang hinihintay nito, patayin niya na raw ito. Patayin ako, sambit naman ni Master Su. Tinawag naman na senior ni General Liang si Master Su at sinabing kumalma lang daw ito. Ngunit sumigaw si Princess Linlong na ano raw ba ang kinakatakot nito. Ang tao raw na yan ay isa lamang master teacher mula sa isang tier 1 na kingdom. Ano raw ba ang magagawa nito kay General Liang? Nainis naman dito si Master Su at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nito na insultuhan ang isang master teacher. Sasampalin niya raw ito. Maya-maya pa ay tumayo si General Liang, pumunta kay Princess Liu at sinabing naiintindihan niya raw, na siya namang ipinagtaka ni Princess Linlong. Ilang sandali pa ay sinampal niya ito. At pinagsasasample ng sunod-sunod na siya namang ikinagulat ni Lord Lin. Napasabi naman si Princess Linlong na ang humiliation daw na ito, maghihiganti daw siya. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na okay, tama na daw yon. Napasabi naman ang dalawa sa kanilang isip na tanging si Master Yang lang daw ang mayroong kakayahang magbigay ng kabaitan at magpatawad. Dahil kung sa ibang lugar daw ito nangyari hindi raw ganoon kadaling patatawarin ang pag-insulto sa isang master teacher. Maya-maya pa ay inutusan ni Zhang Zuan si Siang na tawagin daw nito si Lu Chong, ito raw ang pinaka-best na tao na mag-deal sa babaeng ito. Hindi naman makapaniwala ang dalawa rito. Maya-maya pa ay dumating na si Lu Chong.
Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang babae daw na yon ay ang kapatid ni Lin Lang. Ito raw ang princess ng Lin family kaya siya na raw ang bahala dito. Maya-maya pa ay lumapit na si Lu Chong. Sinabi naman ni Princess Lin Long na ano raw ba ang ginagawa nito, siya raw ang princess ng consort ng Xuanyuan Kingdom. Kapag dinalaw daw siya nito annihilate niya raw ang buong family nito. Annihilate ang buong family ko, sambit naman ni Lu Chong at tinadyakan ito sa mukha. At tuloy-tuloy niya itong ginawa. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang panahon na raw upang turuan niya ng combat arts si Lu Chong. Maya-maya pa ay lumapit si Lu Chong at nagpasalamat kay Principal Yang dahil sa pagbigay daw nito ng opportunity para sa kanya. Inutusan naman ni Zhang Zuan si Master Su na itapon daw ang lahat ng mga ito paalis ng kingdom. Sinunod naman ito ni Master Su at itinapon ang tatlo maging ang Flying Beast.